Salamat, makaupo na po tayo. I really appreciate every time na pinapanalangin niyo po ang inyong mensahero pagkat as messenger of the Word of God, nakarely lang po talaga kami sa salita ng Panginoon. And there's always tendency na move away, no, because of human flesh. But by the power of God and guidance of the Holy Spirit, mapapahayag sa atin ang salita ng Panginoon. So muli, bumabati po ako sa inyo ng Blessed Sunday morning sa lahat. Magandang umaga po sa atin. And happy month of April. So buwan na po ng April. At ngayong buwan ay nagpapatuloy pa rin tayo sa ating series, Jesus Christ, our Kinsman Redeemer. And allow me to continue to pray again para po sa mensahe naman. Lord God, we entrust to you the delivery of this message. We accept that wisdom and understanding come from the Holy Spirit. So bukas puso na aming inaalay ang oras na ito at ang aming puso't isipan sa pagtanggap ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Where do we go from here? Tayo ay mga Kristiyano na. Tayo ay natubos na ng dugo ni Jesus mula sa kabayaran ng kasalanan, ang kamatayan. Nakapagdesisyon na rin tayo na sumampalataya kay Jesus habang tayo ay nabubuhay at mananatiling masigasig sa paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang iglesia. Pero naitanong nyo na ba, mga kapatid, sa inyong sarili, ano na ang susunod sa buhay ko bilang Kristiyano matapos ang lahat ng ito na nangyari sa akin? Matapos ang lahat ng mga desisyon na ito. At bilang isang iglesia, what's next for us? Ano ba ang naghihintay sa hinaharap para sa lahat ng tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesus? Ito po ang pag-usapan natin ngayong umagang ito. The topic of today's sermon is entitled, Guaranteed Future. Tandaan po natin, ito po yung general truth for today. A glorious future is guaranteed for every believer who is redeemed by Christ. Pag-ingatan po natin sa ating puso ang katotohanan ito sapagkat dito iikot ang mensahe ngayong umagang ito. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Romans, chapter 8, verses 17 to 25. At sama-sama po natin itong basahin. Mari po bang magsitayo tayong uli lahat para sa paggalang ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. So sabi po dito sa New International Version, now, if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to prostration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Not only so, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin natin siya. Makaupo na po tayong lahat. So kung atin pong maaalala, na pag-aralan natin sa nagdaang 2 linggo, ang layunin kung bakit tayo tinubos ng ating kinsman redeemer na ang Panginoong Jesus. Una, redeemed to belong.
We are redeemed by Christ to belong to God and be part of His family. Without Christ's redemption, walang mapapabilang sa pamilya ng Diyos. Pangalawa, we are redeemed to redeem. We are also redeemed to reach and help redeem others. Ang redemption na ginawa ng Panginoon ay hindi para lang sa atin o para hindi lang specifically or privately. Tama ba statement ko? Hindi lang para sa iyo, kung hindi para din sa ibang tao. Ngunit, bago tayo makapag-redeem ng iba, mahalaga di ba mga kapatid na maging matibay muna ang ating patotoo bilang mga taong tunay na kabilang sa Panginoon. Kailangan maging malinaw din sa ating puso at isipan ang kagandahan at kabuluhan ng ating pagkakatubos kay Kristo sapagkat ito ang makikita ng mga taong nais nating abutin at bahagina ng mabuting balita. Ang sabi nga, if we are doubtful or uncertain about the kind of future we have as redeemed children of God, how can we invite others to forsake a sinful life and follow Christ with us? Ang ating pong wini-win na soul ay kinukonvince natin na talikuran ang dati nilang pamumuhay, ang current life nila. And then, decide to follow Christ. So if we are not sure of this kind of future that we have, paano natin sila makukonvince? What kind of convincing power we do have? Kaya nga po, sa Romans chapter 8 verse 17, nilinaw ni Pablo ang katatayuan ng mga mananampalataya ni Kristo. Ito ang mga mananampalataya ni Kristo. Ang sabi po sa talata na ito, now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Napansin po natin ang dalawang if sa talatang ito, mga kapatid. Ang mga if po na ito ay nagpapakita ng condition or premise. Parang sinasabi, if this happens, then this will happen. Kaya nga po, sa unang if, ang sabi, if we are children of God, kung nangyari nga na napabilang tayo sa mga anak ng Diyos, then, ang resulta niyon, o ang mangyayari naman ay, we are heirs of God, tagapagmana ng Diyos, and co-heirs with Christ, tagapagmanang kasama ni Kristo. Sabi natin dalawa, so nauna na yung isang if, so may isa pang if sa talata, may isa pang condition, nakita po natin yon. Ano ito? If indeed we share in His sufferings. We are children of God. We are heir of Him and co-heir with Christ. If indeed we share in His sufferings. This is the premise. At ito muna po yung pag-usapan natin sa bahaging ito ng mensahe, sapagkat ito po yung karugtong ng pagiging bahagi sa pamilya ng Diyos at tagapagmanang kasama ni Kristo. So, as children of God who belong to Christ, we share in Christ's suffering with willingness. Or we share in Christ's suffering willingly. Ito mga kapatid, ang isang mahalagang condition para sa ating guaranteed future. Ang maging handa at willing sa paghihirap kasama ni Kristo. Mababasa po natin ang isang halimbawa ng katotohanan ito sa Mark chapter 10 verses 35 to 40. I suggest you open your Bible sa passage na ito. Ang sabi po dito, in NIV, then James and John, the sons of Zebedee, came to him, to Jesus. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. What do you want to do for you? What do you want me to do for you? Sabi ng Panginoong Jesus. They replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. Ano sagot ng Panginoon Jesus? You don't know what you are asking. Can you drink the cup I drink or be baptized with baptism I baptized with? We can, they answered. Jesus said to them, you will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. But to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those from whom they have been prepared. So medyo mag-swim pa tayo sa text na ito. Ayon po sa text, isang araw ay lumapit sina James at John kay Jesus upang humingi ng pabor.
Humingi sila ng pabor kay Jesus. Sabi pa nga sa ibang version, ginamit nila yung mother nila. No? Pero dito, it doesn't matter na para kay Mark, basta ito ay galing kina James and John. Ano ang hiling po nila? Ang hiling nila ay, let one of us sit at your right hand and the other at your left in your glory. So sa talatang ito, mapapansin natin na mukhang iniisip na, looking forward na ang dalawang alagad kung ano ang posibleng mangyayari sa hinaharap. Sa isip nila, magiging matagumpay si Jesus sa pagtatatag ng kanyang kaharian at darating ang araw ng pagluklok niya sa trono. So yun ang umiikot sa isip nila. Kaya lumapit sila kay Jesus at humiling na sa pagdating ng araw na iyon, sila ay makaupo sa kanan at kaliwa ng trono ni Jesus at makabahagi sa karangalan ng kanilang Panginoon. Alam niyo kung ano po ang sinagot ng Panginoong Jesus sa kahilingan nila? Sinabi niya, hey, you don't know what you are asking. Can you drink the cup I drink or be baptized with baptism I am baptized with? Sa madaling salita, bago muna mangyari ang inyong hinihiling, pag-isipan nyo munang mabuti ito. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismo ng pagdurusa na pagdaraanan ko? So very direct question from Jesus. Pero mapapabilib po tayo sa naging tugon ng dalawang alagad. Confidently sinabi nila, yes, Lord, we can. Para bang sinasabi nila, opo, makakayanan naming pagtiisan ang pagdurusang daraanan namin para makabahagi kami sa inyong karangalan balang araw. Yes, we are willing. Sa palagay ninyo, ano kaya ang naging tugon ng Panginoon sa confidence nilang ito? Pinagdudahan kaya niya sila? Sigurado kayo. Baka pag hinuli ako isang araw, magtakbuhan kayo at magsipagtago. Pinagsabihan ba niya sila at nirebuke o kinorek? Hindi. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Yes, indeed. You will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. Ibig sabihin, bilang aking mga alagad, mararanasan niyong tunay ang paghihirap na naranasan ko at pagdaraanan niyo rin ang pagdurusang pinagdaanan ko. Don't mind kung sino ang uupo sa kanan at kaliwa ko. Mind this, you will suffer what I will suffer, what I would be suffering. Mga kapatid, batay sa mga talatang ito, ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na kung iniisip natin na makakaiwas tayo sa paghihirap o pagdurusa sa pagsunod natin kay Kristo, nagkakamali po tayo. Dahil sinabi na ito mismo ng Panginoon beforehand pa. Ang sabi po niya sa John 16:33, here on earth, you will, not you may, but you will have many trials and sorrows. At hindi lang isang beses, hindi lang din ilang beses, kundi many trials and sorrow. Kahit nga po si Pedro, hindi ba, kung maalala natin, noong gabing dinakip si Jesus, sinubukan niyang umiwas sa tiyak na pag-uusig. Kaya 3 beses niyang itinanggi ang kanyang kaugnayan kay Jesus. He tried to save himself from pain and suffering na kanyang daranasin kung malalaman ng mga tao na alagad siya ni Jesus. Posibleng darakping din siya at ipapako din siya. So he tried to save himself from that sure suffering and pain. At nagresulta iyon sa matinding pagbagsak ni Pedro na kinailangan pa na tumilaok ang manok para lang siya ay matauhan. Ngunit matapos ang mapait na karanasan ngayon, natuto, mga kapatid, si Pedro. Kalaunan, ipinangaral niya sa mga kapwa niya mananampalatayang ganito. In Peter 4:12, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange will happening to you. Ang sabi po niya dyan, don't be surprised. Huwag kang magtataka o huwag kang magugulat na may darating sa buhay mo.
Hindi lamang simpleng pagsubok, kundi matindi at naglalagablab na pagsubok na susubok sa tibay ng iyong pananampalataya sa Panginoon. At i-take note po natin mga kapatid ang sinabi din niya, when it comes upon you. Hindi if it comes upon you. Ibig sabihin, we should expect suffering to come. Asahan po natin na darating at darating ang mga panahon ng devastation, agony, misery, sorrow, and etc. sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi po tayo makaiwas o makapagtago dito. Marami nang sumubok sa mga na-example lang natin at marami pa sumubok na umiwas, but they miserably failed. Ang tanong, how ready are we to face such suffering and testing? Gaano na tayo kahanda ngayon pag dumating na ang mga suffering at pagdurusa sa ating buhay? Ano ang magiging tugon mo kapag tinetest na ng Panginoon ang katatagan ng iyong pananampalataya? It was January 30, 2020. Maalala po natin yung date na yon. Nang unang maitala ang kaso ng coronavirus sa ating bansa, involving a 38-year-old Chinese woman. That woman, yung Chinese woman, she came from Wuhan, China, ang epicenter ng outbreak ng COVID. Then, galing po siya sa Hong Kong, dumating siya dito sa Pilipinas at namasyal sa Cebu at Dumaguete, nag-ikot-ikot siya. Later, na-hospital siya sa Manila, tinest at lumitaw positive for COVID-19. Pagkalipas naman ng halos 2 buwan, naitala na ang kauna-unahang local transmission ng virus. At mula noon, nagtuloy-tuloy na ang pagkalat nito hanggang sa magdeklara ang gobyerno ng Luzon-wide lockdown. Nasaan po kayo nang nangyari ito? Nasa? Namamasyal. Na-lockdown din. So yung Luzon-wide lockdown, kalauna ay naging nationwide. Doon nagsimula ang mahigit 2 taon, almost 3 years, na paghihirap at pag-aalala ng maraming tao na para bang nakakulong sa sarili nilang bahay, sa 4 na sulok ng kanilang bahay, iniisip, ano ba ang kinabukasang naghihintay sa amin? Habang sunod-sunod na nababalitaan ko na mamatay ang ganito, libo-libo na ang namatay sa India, etc. Ganun pa man, noong July 22, 2023, idineklara ng gobyerno na wala ng national threat ang COVID-19 sa ating bansa. A sigh of relief. Pinayagan na muli ang in-person public activities, nagsibalikan ng mga estudyante sa paaralan, ang ilan sa mga trabaho nila, yung iba work from home, at muling nagbukas ang iba't ibang establishmento, parke at mall. Sa madaling salita, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay. Except para sa mga taong lubos na naapektuhan ng halos 3 taong lockdown. Mayroon pong nag-research about the result ng mental and psychosocial health sa Pilipinas. Ayon po sa isang research study tungkol nga sa epekto ng COVID-19 sa mental and psychosocial health sa Pilipinas, sabi po nila, the COVID-19 pandemic brought severe challenges to mental and psychosocial health, including stress, anxiety, and depression. Ang daming na-depress, ang daming nakadevelop ng mga anxieties. Yung anxieties na para bang you are overthinking na of what might happen. Mga kapatid, nauunawaan natin kung bakit maraming tao ang nakaranas ng matinding emotional at mental struggle sa gitna ng ganitong klaseng krisis. Kapag dumating ang biglaang pagsubok, sakuna at trahedya sa buhay, natural lang na tayo ay mabigla at mabahala. Bakit? Dahil hindi tayo sanay na naghahanda para sa pagdurusa na maaring dumating sa ating buhay.
sa Kristiyano nga na darating sa ating buhay. Mas sanay tayo na naghahanda para sa selebrasyon, umahalagang okasyon, kaarawan, kasal, graduation, at iba pa. Ngunit, iilan lang sa atin ang naghahanda para sa sakuna o trahedya o mabibigat na pagsubok ng buhay. Pero tandaan po natin ito mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos at mga mananampalataya ni Kristo, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging handa sa pagharap sa mga pagsubok, pagdurusa, sakuna at sakit, sakuna at trahedya sa mundong ito. Kung gaano ang pain tolerance natin ngayon, tinuturuan tayo na aangat man lang, lalawak ang pain tolerance natin. Pang hindi na tayo lubos na nababahala sa mga nararanasan natin sa mundong ito. Ito mga kapatid, ang diwa ng sinasabi sa Philippians 1:6, one of our favorite verses. Ang sabi dito, being confident of this, sigurado tayo dito, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ang carry it on to completion na sinasabi dito ay tumutukoy sa patuloy, carry it on, patuloy na gawain ng Diyos sa ating buhay. Ito ay proseso ng ating paglago. We are being trained by the Holy Spirit to live righteously day by day, to be aware of the temptation, to be aware of the trials, to be aware of the problems, to be aware of the things that might bring us down. So that hindi na natin mararanasan yon. At kung mangyari man uli, hindi na mauulit sa buhay natin yon. Kilala po natin ang tawag doon sa pangyayari ngayon na sanctification. At kabilang po sa prosesong ito, ang paghubog sa atin upang makapagtiis at makapagpatuloy sa pananampalataya kay Kristo sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan. Ito po ang tandaan natin mga kapatid. Ang mga trahedyang dumarating sa ating buhay ay kadalasang nagiging turning point ng ating pananampalataya. Maaring ito'y makapagpatibay ng ating pananampalataya at magpalalim ng ating pagtitiwala sa Diyos o maging dahilan upang tayo ay panghinaan ng loob at tuluyang lumayo sa kalooban ng Diyos. Saan tayo tutungo? When a very painful experience or suffering or incident ang mangyari sa buhay natin. Kaya mahalaga mga kapatid na malaman din natin o malaman ng isang Kristiyano kung ano ang purpose ng suffering sa buhay niya. Sabi natin, di ba, kanina pa lang, suffering will surely come. Bakit kailangan pa nating mag-suffer? Diba? Bakit kailangan pa ito? Kristiyano na nga tayo at natubos na sa ating mga kasalanan. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Ano ang purpose ng suffering sa buhay? Malawak po ang purpose, but magbigay po tayo ng ilang reason. So dito po makakatulong, in discovering the purpose of suffering, makakatulong po sa atin ang huling bahagi ng Romans 8:17. Di ba, pinutol natin kanina, dugtong na natin ngayon. Sabi po uli sa 8:17 ng Romans, now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings. Ito ang kalahati. In order that we may also share in His suffering. Mga kapatid, yakapin natin ang sinabi na ito sa Romans 8:17. Lalo na kapag nakaranas ka ng suffering. Ang mga salitang in order that sa talata ay nagpapakita ng purpose ng ating suffering. At ito po ay may kinalaman sa ating guaranteed future. Sa future na we are looking forward to. That is, as heirs of God and co-heirs with Christ, there is glory beyond our suffering. Kung meron po kayong gustong kukuhanin sa mensaheng ito, kuhanin niyo lahat. Pero ito, wag niyo pong kalalimutan. There is glory beyond suffering. Gaya ng sabi sa text, we share in Christ's sufferings in order that
we may also share in His glory. Ito mismo po ang nais ipaintindi ni Jesus kina James at John nang hilingin ng dalawa na makabahagi sila sa kanyang kaluwalhatian. Ang nais ipakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ay bago tayo maghangad ng glory in the future, kailangan muna tayong maging handa na magtiis ng paghihirap sa kasulukuyan. Dahil ang paghihirap na dinaranas natin ngayon ay may meaningful purpose. Para sa ating mga Kristiyano, we believe that there is a meaningful purpose in every suffering. Hindi man natin agad maunawaan iyon, ngunit ang bawat sakit, pagdurusa, paghihirap at pagsubok na pinagdaraanan ng mga tunay na anak ng Diyos, tiyak po na may kabuluhan iyan. Makikita po natin ang katotohanan ito sa buhay mismo ni Job. Nabasa na po natin ang buong libro ni Job. Kung maalala po natin ang naiulat sa aklat na ito, may pagkakataong nagkaroon ng paghaharap ang Diyos at si Satanas. Sa pag-uusap nila, tinanong ng Diyos si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Heto, sabi ni Satanas, nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Ginugulo ko ang buhay ng mga tao. Nagsalita naman si Yahweh, napansin mo ba ang likod kong si Job sa pag-ikot-ikot mo? Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Nakita mo yon? Sumagot si Satanas, sure, sumusunod nga sa inyo. Pero paanong hindi niya kayo sasambahin at paglilingkuran ay inaalagaan niyo siya. Pinagpapala at pinauunlad ang buhay niya. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. So parang, here comes the challenge. At pinahintulutan ng Diyos na pahirapan ni si Satanas, si Job. Pero may limitasyon. Pero sabi niya, go ahead. Bahala ka na. Oh. Gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. At doon nga, nagsimula ang sunod-sunod na paghihirap sa buhay ng matuwid na lingkod ng Diyos na si Job. Namatay ang kanyang mga anak, lahat ng kanyang mga anak. Nalimas ang kanyang buong kayamanan. Napakayaman niya, pinakamayaman sa buong mundo. Nalimas ang lahat ng kayamanan niya. At nagkasugat-sugat ang buko niyang katawan. It was a perfect picture of what misery looks like. If you want to tell other people, nag-aasa, ano bang ibig sabihin ng misery? Tell this story of Job, kung paano siya nakaranas ng suffering. At habang siya ay abang-abang nakaupo sa tambak ng basura, doon na lang siguro siya nakaupo, kinukot-kot ang kanyang sugat dahil sobrang kati siguro. Nilapitan siya ng kanyang asawa, ang minamahal niyang asawa. Ano po ang sabi ng asawa niya? Mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Oh my heart! Ang kahabag-habag at mapait na lagay ni Job. His almost last line of comfort. Ang kanyang minamahal na asawa ay sinabihan pa siya, mamatay ka na. Bakit ka pa nagtitiis dyan? Do something. Just curse God so that He will finally kill you and it may end your suffering. Probably for some, it's a good idea to finally end his pain. Yet, mga kapatid, in the midst of his misery and suffering, Job declares, though He slay me, I will hope in Him. Mga kapatid, in this statement, it proves that Job's suffering has ushered him to not just believe in God, but fully believe God. Even though it seems God is ruining him, parang yun ang makikita sa pangyayaring iyon.
his very hope still lies in the Lord. Probably he thought that because God is good, there must be a good reason why he suffers. Merong reason dito, God is good naman, bakit ganito? Kaya, mas humalimuyak ang bango ng pananampalataya ni Job. Hindi sa panahon na nakapag-aalay siya ng matatabang guya dahil sa kanyang kasaganaan. Hindi dahil sa nakakapaglingkod siya sa Panginoon dahil nakikita niya ang kanyang mga anak at umuunlad ang buhay niya. Kundi sa panahon na labis ang kanyang pagdurusa. His suffering was his offering to the Lord sa moment na ito. Mga kapatid, how much suffering are you willing to endure for you to continue to praise the Lord? How much suffering are you willing to take para patuloy mong sambahin ang Panginoon? Would you say to God, as Job declared with faith-filled confidence, though he slay me, yet I will worship him. Sabi ng maraming theologians, this is the pinnacle of faith ng isang human being, except Christ, who in the human form. Because this statement tells about how the person believes in the character of God. Though he slay me, I will still praise him. Now, magagawa po natin ito, ang pananalitang ito, if we will embrace what verse 18 of our text says. Take note din natin ito. If you want to say this sa buhay natin, na kahit magkahirap-hirap ako, okay lang. Huwag po natin sabihin ito kung hindi pa natin nakukuha itong verse 18 ng Romans 8. Ang sabi po dito, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Ulit-ulitin po natin ang verse na ito sa puso natin. Kapatid, mayroon ka bang pinagdaraanang pighati o kahirapan sa buhay mo ngayon? Matagal na pinagdaraanan yan o ngayon lang lumitaw sa buhay mo? Kung maaari, pwede nyo bang tignan ang inyong dalawang kamay? So sa dalawang kamay na iyan, ipagpalagay ninyo na ang nasa kaliwa ng kamay mo ay ang suffering na iyong pinagdaraanan ngayon o maaaring pagdaanan sa hinaharap. And then, sa kanan naman ay ang glory that will be revealed in the future. So habang tinitignan nyo sa inyong dalawa na yan, ang suffering ko na pinagdaraanan ngayon at mapagdadaanan sa hinaharap, at ang glory that will be revealed in the future. Paghambingin po natin ang dalawa. At tanungin po natin ang ating sarili. Alin sa mga ito ang mas matimbang? And as you are reminded of all the promises of God found in the Bible, you will come to realize that your present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in your guaranteed future. Ganito rin ang sinabi ni John Piper habang ipinapaliwanag ang talatang ito. Kung gusto nyong marinig ng buo ito, pakinggan niyo yung Though He Slay Me song ng Shane and Shane and you will, merong portion doon. Ang sabi po ni John Piper, not only is your affliction momentary, not only is all your affliction light in comparison to eternity and the glory there, but all of it is totally meaningful. Every millisecond of your pain from the fallen nature or fallen man, every millisecond of your misery in the path of obedience is producing a peculiar glory because of that. Hindi na mahalaga kung ang iyong suffering ay sakit na cancer o criticism ng ibang tao. Hindi na mahalaga kung iyon man ay paninira sa iyo o mabigat na karamdaman.
Hindi na mahalaga kung iyon ay dahil sa financial problem sa buhay mo o problemang kay tagal-tagal mo nang pinagtitiisan. Ang higit na mahalaga ay that suffering wasn't meaningless. Natutulog kang mahimbing at may bumagsak na bomba sa bahay mo. Nahulugan ng mga bato ang iyong mga anak. Nabuhay ka pero total paralyzed. Sumama ka sa isang mission exposure na dengue ka at di nakapasok ng ilang araw. Ngunit sa panahon na iyon ay mayroon kang mga importanteng trabaho kaya natanggal ka sa trabaho at nahihirapan ngayong makahanap ng trabaho. Don't say that that suffering is meaningless. It has a purpose. It is doing something para sa ikabubuti mo. Of course, hindi pa po natin nakikita iyon sa ngayon. Pero ito rin ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na umaasa habang nabubuhay sa mundong ito. Dahil ayon po sa verses 22 to 23 ng ating text, hindi lang tayo ang dumaraing sa gitna ng paghihirap, kundi pati ang buong sangnilikha. At magpapatuloy ang pagdaing na ito hanggang sa ganap na matupad ang ating adoption in Christ, ang fulfillment ng ating redemption. Yes, we are already adopted, but there is still process to complete it dito sa mundong ito. Ganun pa man, ang paalala sa atin sa huling talata ng ating text ay, bagamat umaasa tayo sa hindi pa natin nakikita, hinihintay naman natin iyon ng buong pagtatyaga. But if we hope for what we do not yet have, our future guaranteed glory, we wait for it patiently. Mga kapatid, are you suffering right now? Just be patient a little bit more. God is working for you and for your future glory. You will see what kind of blessing will result from that suffering. Kaya mga kapatid, as I end this message, let me leave this with you. We patiently wait for our guaranteed future glory because we believe, just as Job believed, that I know that my Redeemer lives and that in the end, He will stand on the earth. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. I myself will see Him with my own eyes. I and not another. How my heart yearns within me. To God be the glory. Pagpalain po tayo ng salita ng Panginoon.